Nagsimula ang episode 7 noong 1908 sa isang perya, kung saan ay tuwang-tuwa ang mga bata nang tawagin na ng host si Pennywise the Dancing Clown. At ipinakitang masayang nag-perform si Pennywise sa stage. At nang magsayaw na siya ay sinugod siya ng mga bata na ginaya ang kanyang sayaw na tuwang-tuwa sa kanya. Samantala ay may isang nilalang na nagkunwaring isang bata ang nakatingin sa kanya sa isang bintana. At pagkatapos ng kanyang performance ay nagtanggal na ng makeup si Bob Gray. Pagkatapos ay biglang pumasok ang bata pang si Ingrid na naka-clown costume. Kaya't laking gulat ni Pennywise at tinawag niya ang kanilang magiging tandem na Pennywise at Periwinkle. Di ba't Periwinkle po ang pangalan ni Mami dati? Anak, pwede mo namang palitan ang pangalan mo kung ano ang gusto mo. Pero Periwinkle na lang din po ang gusto ko. Kinagabihan bago mag-perform ay makikita natin na umiinom at naninagarilyo si Pennywise malapit sa stage. At sa dilim ay biglang lumabas ang isang batang babae, at sinabi nito sa kanya na hindi ko makita ang mga magulang ko. Ako din di ko na din makita ang mga magulang ko kasi patay na sila. Pwede mo po ba akong tulungan na hanapin sila? At nang marinig ni Pennywise na sumisigaw na sa di kalayuan ang nanay ng batang babae, ay sinamahan na niya ito sa madilim na kagubatan. At pagkalabas ni Ingrid ay hinanap niya ang kanyang ama. At sinabi sa kanya ng mga tao sa labas na basta kumalma ka lang. At hindi namin alam kung siya nga ba iyon, at kung sino ang gumawa sa kanya nito, na tila may humila sa kanya sa madilim na kagubatan. At nag-iiyak si Ingrid nang ipakita sa kanya ng manager ang dugo ang panyo ng kanyang ama na si Pennywise. Nakita namin ito sa gitna ng kagubatan at maaaring mga asong lobo ang kumain sa kanya. At sa kasalukuyan ay pinasok na ng mga nakamaskara ang party sa Black Spot, at tinutukan nila ang mga sundalo doon upang makuha nila ang nagtatago na si Hank. Ngunit lumabas si Halloran at sinabi niya na nagkakamali kayo dahil ang party na ito ay para lang sa mga sundalo. At biglang lumabas si Hank upang wala nang madamay pa. At nakiusap si Ronnie sa kanyang ama na wag itong sasama. Pagkatapos ay tinutukan din sila ng mga sundalo. Kaya't nang dahil dito ay sinabi ng leader sa kanyang mga kasamahan na ibaba nyo ang mga baril nyo. At pagkatapos ay tahimik na silang nagsilabasan lahat. Ngunit pagkalabas ay inilak nila ang pinto, kaya't di na makalabas ang mga nasa loob. At makikitang pinagbabato sila ng mga Molotov cocktail. Kaya't nang mag-apoy at masunog ang buong lugar ay nagkagulo ang lahat sa loob. Sinubukan nilang makatakas ngunit nakalak naman ang mga pinto. At makikitang habang nasusunog sila sa loob ay pinagbabaril din sila ng mga kalalakihan sa labas. Samantala ay hinanap naman ni Ronnie ang kanyang ama sa gitna ng mga usok. Pagkatapos ay nakita ni Halloran ang isang patay na sundalo. At nakita din niya ang Great Warrior na si Sesky. Samantala ay kinain ni Pennywise si Norrin, at nakita siya ni Ronnie. At pagtakbo niya nang dahil sa takot ay nakita siya ni Halloran. At sinabi sa kanya ni Pennywise na hoy Dickie ano na bang nangyayari. Pagkatapos ay nakita ni Halloran ang mga patay. At nabigla si Bauer sa kanilang ginawa at nang makumbinsi sila na wala nang makakalabas ng buhay ay nagsialisan na sila doon. Samantala ay nakalabas na sila Hank, Ronnie at Will. At nang di makalabas sila Rich at Marge, ay pinagtago na lang ni Rich si Marge sa loob ng ref dahil hindi sila kasyang dalawa sa loob. Nagpumilit si Marge na makalabas, ngunit dinaganan ni Rich ang takip ng ref, at sinabi niya na mahal niya si Marge. Samantala sa labas ay ayaw mag-start ng kotse ni Stan. At pagbaba niya upang gawin ang kanyang kotse, ay nakita niya sa Ingrid na naka-costume ng Periwinkle. Pagkatapos ay bigla siyang tinaga sa mukha ni Pennywise. At pagkatapos ay kinain niya ang kalahati ng mukha ni Stan. At inakap ni Periwinkle si Pennywise nang sabihin nito na come to daddy. Mahal kita daddy at sana ay wag mo na ulit ako iiwan. At nang tingnan siya nito nang nakakatakot ay sinabi niya na, sino ka, hindi ikaw ang daddy ko. Ako si Pennywise ang iyong dancing daddy, hindi mo ba nararamdaman na siya ay nasa loob ko? Pagkatapos ay biglang ibinuka ni Pennywise ang kanyang bunganga, at biglang lumutang at napatulala si Ingrid. Ilang sandali ay nagdatingan na ang mga bumbero, at nakita nila si Marge sa loob ng ref. At napaiyak si Marge nang makita niya ang walang buhay na si Rich, na isinakripisyo ang sariling buhay para sa kanya. Napaiyak din sila Ronnie at Will nang makita nila si Rich. At sa labas ay nakita nila si Ingrid na tila wala na sa sarili habang kinukuha ito ng rescue. Pagkatapos ay dumating na sila Charlotte at pinuntahan nila si Hank na nagtatago sa gubat. Samantala habang nilapitan ng mga patay si Halloran, ay sinabi niya kay Leroy na kailangan niyang makipag-usap sa mga patay, at sundan si Sesky upang makita niya kung nasaan ang mga pilar. At nagkita na sila Ronnie at Hank sa kagubatan.
At pagkatapos ay kinuha ni Charlotte ang damit ni Hank upang mapalabas na patay na siya. Pagkatapos ay sinabi ni Leroy kay Charlotte na pagkatapos ng kanyang misyon ay aalis na sila ng Derry upang makaligtas kay Pennywise. Samantala sa balita ay isinisi naman kay Hank ang nangyaring sunog sa Black Spot. At ayon sa report ng mga polis ay natagpuan nila ang nasunog na katawan ni Hank. At sinabi ni Rose sa kanyang mga katribo na tapos na ang omen dahil nakakain na si Pennywise at ngayon ay natutulog na ito. At sinabi din niya na ayon sa balita ay marami na ang mga namatay, kasama na dito ang mga bata. At muli itong magbabalik pagkatapos ng 27 years. Samantala ay naghuhukay na ang mga sundalo upang makita nila ang mga pilar. At habang kausap ni Bowers ay nakita na naman ni Halloran si Sesky sa labas, na tila binabantayan siya nito. At kila Charlotte ay nag-uniform ng pangsundalo si Hank upang hindi siya pagtakhan ng mga kapitbahay. Pagkatapos ay hindi pinayagan ni Charlotte si Will na sumama kila Ronnie at Marge na pumunta kila Lily upang sabihin na wala na si Rich. Samantala ay nakarating na sila Ronnie at Marge kila Lily. At napaiyak si Marge nang sabihin niya kay Lily na patay na si Rich. Pagkatapos ay kinuha nila ang mga gamit ni Rich sa tower upang ibigay ito sa pamilya ni Rich. At nag-akapan silang tatlo habang nag-iiyakan nang makita nila ang laruan na eroplano ni Rich. Samantala ay nakita na ng mga sundalo ang isang pilar. At sa di kalayuan ay nakita ni Daniel ang lahat. Kaya't agad siyang bumalik upang sabihin ito kila Rose. Samantala ay nagpunta si Charlotte kay Rose upang humingi ng tulong na makatawid si Hank ng border. At biglang dumating si Daniel upang sabihin ang kanyang nakita. Samantala sa base ng ihuhulog na ang pilar sa lava ay tinutukan ni Leroy ang lahat upang itigil ang operasyon. Kaya't tinutukan din siya ng mga sundalo at laking gulat naman sa kanya ni Fuller. Pagkatapos ay kinausap siya ni Bowers at sinabi sa kanya nito na ang talagang problema ng bansa ay hindi sa labas, kundi nasa loob. Dahil nag-aaway-away at inaatake na ng mga Amerikano ang isa't isa. At ang takot lang ang makakapagpasunod sa kanila. At dahil sa sunog na nangyari nung isang gabi ay nawala na ang mga kaguluhan. Anong gusto mong mangyari gawing Derry na ang buong bansa upang maubos na ang mga bata? Di ba't bilang mga sundalo ay tanggap na natin na talagang may collateral damage? At nang ipag-utos ni Bowers na ihulog na ang pilar sa lava, ay tinutukan siya ni Leroy. Ngunit nang tutukan din siya ni Fuller ay agad na siyang lumayas doon at makikitang nagising na si Pennywise. Pagkatapos ay sinabi ni Bowers kay Fuller na huwag mong hahayaang makaalis ng base si Leroy anuman ang mangyari. Samantala ay tinawagan ni Ronnie si Will at sinabi niya na sorry kasi hindi ako pinayagan na pumunta sa inyo ni Mami. Sinabi ni Ronnie na kinuha na namin ang mga gamit ni Rich sa tower. Pagkatapos ay biglang nagbago ang boses ni Ronnie at sinabi nito na nagugutom na ako at naamoy ko ang mabaho niyang bangkay habang naaagnas. Tumahimik ka, hindi ako natatakot sa'yo. At paglingon niya ay biglang ngumanga si Pennywise kaya't napatulala siya sa lights of death nito.